Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, meron tayong sasagutin na email sender. Ang kanyang tanong, I believe, marami sigurong matutulungan nito. Okay? The situation is, meron po siyang prior visa refusal sa ibang bansa. Okay, now if you're wondering how this could affect your application in Canada, una sa lahat, kapag nakita ba ng Canada na na-refuse ako, let's say in the US, Japan, o saan man, i-refuse din kaya nila ako? At pangalawa, nako, dapat ko bang i-declare? Na-refuse ako isang beses. Nag-apply ulit ako, na-approve. Sasabihin ka pa ba sa Canada na na-refuse pa rin ako? Okay, ganyan po ang medyo may ganyang aspeto yung kwento ng ating email sender. Sasagutin natin siya kasama si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Welcome, Jake. Okay, let me put up yung email po sa akin. Medyo mahaba guys, no? Sige, basahin ko lang po ng buo para makita natin talaga yung kanyang kwento. Okay, sabi niya, I've written for the sole purpose of being constantly disturbed by this question of refusal I had from my previous Japan visa noong 2018. When I applied together, meron daw siyang mission organization na miyembro siya since 2017. She applied for the visa to attend a mission conference in Japan. Kala daw niya ma-aprobahan na siya kasi nga naman yung buong grupo nila mag-a-apply together for their activity. Unfortunately, it was denied. Pero, nung nag-reapply siya noong Feb 2019, na-approve naman siya. Okay. Same year, a few months later, this was when I applied for my tourist visa to come to Canada last March 2019. Since then, ito na ang kanyang dilemma, no? No daw lagi ang sinasagot niya doon sa portion ng kanyang mga application wherein it is asked if na-deny na siya ng visa to any other country before. Kasi ang nasa isip raw niya, naka-approve, nakakuha na rin naman siya eventually ng approval, and the approval, sabi niya dito, superseded the previous one, the previous refusal. Ang tanong niya, what should I do? Kasalukuyan daw siyang work permit holder of Canada. Okay, ang kanyang work permit mag-expire sa March 2028. Should I check again and again that portion that I was not denied? Yun ba dapat? Panindigan ba niya na hindi siya na-no yung answer niya, okay, dun sa tanong, because of the approved visa that I am holding now? Or how can I correct this wrong? Sabi niya, I want to know the right thing to do regarding the situation. Ayaw daw niya syempre nga naman maging meron siyang misrepresentation eventually. It is just that all I thought I had the proof of my approved, teka, may last line pa dito, Japan visa. Okay, may part 2 guys hold on. Saan ba to? And, ayan. Okay, magre-renew daw kasi siya ng work permit sa January 2027 with her Canadian employer na nag-sponsor sa kanya and sa kanyang buong pamilya to come to Canada last 2020. My Canadian employer is very kind, more than I could possibly ask. That is why they let me decide when to renew. Yan, okay. And guys, coincidentally, kaya naisip ko rin si Attorney Jake dito, he recently handled a case na may similar situation. And things worked out well naman, natulungan niyo naman, hindi naka-apekto. Anong unang nangyari dun sa kliyente mo, Attorney Jake? So, yung issue nun is, parang ganyan na yung nung letter sender mo na refuse siya before and dinideny niya na na-refuse siya. And somehow okay naman wala naman naging problem. But then later on, mag-a-apply na siya ng PR. And then na-realize niya na syempre PR na yun, so mas mahigpit na yung evaluation doon. Baka makita yung inconsistency niya. So yun nga, like you said, parang itong nag-send sa'yo ng email, papanindigan niya ba yun yung no? Yung sa client namin, pag inisip niya, pag nilagay niyang no at nahuli siya, kasi nga mas mahigpit na sa PR, potentially pwedeng masabi na nag-misrepresent siya. Pag sinabi niya namang yes, problem din kasi bakit 3 times no tapos ngayon yes na. So mas mahuhuli din siya kasi nagbago yung mga sagot niya.
So, yun yung naging dilemma and eventually na-resolve naman nga din namin. Pero, yung ganyang tanong, yung ganyang issue medyo common. So, maganda siya, gusto ko siyang sagutin directly, yung nag-send sa'yo ng email kasi Mhm. representative yun, yung question na yun sa maraming katulad niya na Yes. hindi niya alam kung anong isasagot dun. At natanong niya na rin kung ano mga dapat itanong. So yun, isa-isahin natin siguro. Sa akin, ang importante sagutin mo ng tama yung tanong. And tanong na Mhm. lang naman dun na-refuse ka ba, ganun eh. Oo. Wag na muna tayo masyadong advance mag-isip. Although siyempre okay lang din mag-isip tayo, 'di ba? Pero, one at a time lang muna. Na-refuse ka ba? Yes or no, ganun lang naman eh. And eto nga, ayan, dini-discuss na natin ngayon. Sa akin, okay lang. Wala namang problema na sagutin mo ng tama. Yes, Yes, kasi na yes. Oo. later on nga na-approve naman. So, ibig sabihin walang problem, 'di ba? Baka nga yung refusal na yon is just a common refusal nga din. Minsan ginagawa din ng Canada na feeling ng Canada masyado ng maraming aplikante. Wala naman wala namang obligasyon ang Canada na aprubahan lahat ng nag-apply kahit na sabihin mong mga desirable yung mga nag-a-apply, di ba? Kahit sabihin mong Mhm. wala namang problem, pwede pa ring i-refuse ng Canada yon for the simple reason na madami ng aplikante. Kumbaga, it's not about the applicant themselves. Hindi naman ibig sabihin may problem yung aplikante kaya siya na-refuse. Ibig sabihin lang, ayaw muna ng Canada na magpapasok ng maraming tao. So, yun lang naman ang point nun. Hindi ibig sabihin, so tinanong mo na rin yata kanina, hindi ibig sabihin na na-refuse, ibig sabihin, may problem ka, na-refuse ka. Hindi na rin kita aaprubahan later on or yung PR mo. Hindi naman ganun eh. So, ang tanong lang ng Canada, may refusal ka ba? Kasi kung meron, well, maybe we need to dig deeper or investigate a little bit, deeper nga doon sa refusal na yun. Pero kung wala naman ng issue, wala kang dapat ikatakot. Yeah. Wala kang dapat itago. So, ba't mo inuno kung wala ka namang ng alam na issue dun sa application mo. So, yun muna. Sagutin mo ng tama para walang chance na ano ka pa, yun nga, masabing nag-misrepresent ka at hindi ka magkaroon ng inconsistency later on. So, Mhm. it's better na nasagutin ng tama kahit pa yes. Kung meron kang concern na sa tingin mo baka nga may problem or what, maybe that's the time na magpa-consult ka para malaman mo din kung ano yung chances. Kasi hindi naman lahat ng refusal ground for Mhm. further refusals later on. Yeah, okey. Paano na itong sa sitwasyon niya, Attorney Jake, naka-no na nga siya, yun yung kanyang dilemma. Yun nga. So parang Oo, ba, so yun nga, naka-no na ganun din, siya, anong papanindigan mo gagawin nga. niya? She's worried. She's worried that it might affect her Correct. work permit renewal. Kasi mag-a-apply na ulit. Okay, anong gagawin niya? Parehas na din nung sa client ko, no? Kung ako nga hindi yung tatanungin, sagutin mo na ngayon tama. So you already have the chance. Ngayon, kasi mag-a-apply ka pa lang, di ba? Mag-a-apply ka pa lang, hindi mo pa nalalagay yung sagot. Hindi tama mo na, ano bang tamang sagot? Ang Yeah, natanong kung na-refuse ka ba, o di, yes. So may okay. inconsistency, sagutin mo na ngayon bago ka patanungin ng officer bakit meron kang inconsistency. Ngayon pa lang, sagutin mo na Okay. dati hindi mo alam kung anong tama. Ang akala mo since na, yun, katulad na sinabi niya, akala niya since na approve naman siya, na supersede na yung dati, edi yun yung explain mo. Pero, Alright. maging honest ka na moving forward kasi alam mo na kung ano yung tamang sagot. So, wag mo Okay. nang kahabain, wag mo nang patagalin kasi habang tumatagal, habang nagiging consistent ka dun sa mali, mas pahirap ng pahirap yung pag-i-explain. Ang dami mo nang i-explain ngayon later on. So, yun lang naman. Oo. How can she present her explanation? Sa web form ba yan? Pahagi, may note ba Sabay, na pwede siyang i-send as part of her application? as part of the Okay. application, pwede niyang i-send yun. Pwede nang magdagdag ng explanation letter. We do that all the time Alright. dito sa office na pag meron kami nakikitang concern na katulad nga niyan, sinasagot na namin. Kumbaga, hindi na namin hintayin na magtanong pa si officer. Sagutin na natin yung, kumbaga, i-anticipate na natin yung itatanong ng officer. Na-appreciate din kasi ng officer yun na naging Oo. honest ka and mas nagiging lenient sila at mas madali nilang tanggapin yung explanation mo. Okay. So, kumbaga, unahan niya na yung Unahan na. PFL kung tawagin, Correct. ano? Correct. Oo. Unahan niyo na.
Tapos, is it better for her to do it na ngayon siguro, Attorney Jake, rather than eventually, baka Exactly. sa PR application niya pa ito lalong problemahin tulad nung sa Exactly. kliyente mo? Exactly, katulad nung sa client ko nga, nakatatlo na siyang no, no, no. And then Mm. pagdating ng PR, andun na yung dilemma. Kasi nga, Okay. bakit consistent ka? Every time na nag-a-apply ka, no, sinasabi mo. And then ngayon sa PR, biglang nag-iba. So, yun nga, as I mentioned, hindi na ganun kadaling mag-explain, di ba? May Oo. explain pa rin and yun din, sinabi ko rin sa client ko na, of course, walang guarantee. Hindi natin alam kung anong sasabihin ng officer dito. In his case naman, naging okay naman nga, pero yung risk, palaki ng palaki hanggang parang sakit lang din sa tao, di ba? Na Oo. habang pinapatagal mo, mas mahirap na siyang gamutin. Okay. Kung nagsisimula pa lang at inayos mo na, mas madali siyang gamutin. Parang ganun lang din naman dito yan. Doon sa client mo, Attorney Jake, when you submitted your explanation, wala nang Hmm. tanong-tanong pa? In Pinrocess na that lang case, yung wala na. application? Na-accept Wala naman na? yun. Wala na. Wala nang Wala follow-up. nang clarification Wala or nang what? Hindi clarity. tinanong, ba't ka nagsinungaling pa rin nung una? Wala na? Hindi na. Kasi doon naman sa ano namin, yun nga, ina-anticipate na rin namin, ano pa kayang pwedeng itanong ng officer once na So, Right. lahat yun, kino-cover na namin yung mga angles na yun para na-appreciate ng officer yun kasi napadali natin yung buhay niya, napadali natin yung trabaho niya, hindi siya nahirapan. Iniisip niya pa lang yung tanong, andun na yung sagot. Parang ganon. Oo. So, mas Okay. maganda para sa kanila. Alright. Guys, no, I guess from the beginning pa lang talaga, kung meron talaga kayong visa refusal, just say yes. Yeah, Tulad ng wala na ako sinabi ni Atty. Jay kanina, hindi naman porke na-deny kayo ng visa in another country, Yeah. automatic i-refuse na rin kayo Correct. dito sa Canada. Hindi naman yun ganon. Right? Mm. Okay. Ay, ano ba binabantayan, Atty. Jake, ng Canada? Last na lang, no? Ano ba binabantayan ng Canada sa ganyang tanong? 'Di ba, okay, na-refuse Yeah, ka. magandang tanong yan. Oo. So, unang-una, yun nga, may threat ka ba sa Canada? Parang ganon. Mm. Pag pinapasok ka ba ng Canada dito, hindi ka ba threat sa public? So, yun din yung gusto malaman. Ano ba yung reason bakit ka na-refuse? Kasi Oo. kung naging threat ka doon sa country na yon, ay baka threat ka din sa Canada. Same. Parang ganon lang yung analogy. I see. Hindi naman na 'to dahil porke na-refuse ko na ng visitor visa, guys, yun na yun, hindi. Kasi malamang, Attorney Jake, the most common situation I would guess is visitor visa refusal sa ibang bansa, 'no? Iniisip nila baka kapag na-refuse ako ng US visa, baka i-refuse na rin ako sa Canada. Correct. So, parang, ayun nga, one of the most common reasons yung nabanggit ko kanina, hindi lang ready kung sino man yung ina-applyan mo at that time. Kasi you can Mm. imagine, hindi lang naman siyempre ikaw nag-a-apply, di ba? Oo. And sa dinami-dami na nag-a-apply, may certain limitations din, ayaw din ma-overwhelm nung country na yun. Gusto nila ng visitor, okay? Pero hindi yung sobrang dami na hindi na nila makontrol. In fact, sa Japan, nangyayari din yan ngayon, di ba? Nagkakaroon na rin ng mga reklamo kasi Yeah. masyado na rin madami nga yung visitors. Sa Spain, nangyayari din yun. Canada ngayon, nangyayari din yun. So, it's a common thing. But hindi nga porke na-refuse ka nung isang country, because of that reason, i-apply ng Canada yun dito sa atin. Kasi nga, what if we want more visitors? What if we want more tourists? And that's fine. Correct. Okay. Guys, before I say bye-bye, reminder, ang ating pinag-uusapan po sa lahat ng ating episodes ay para sa informational purposes only. It does not constitute legal advice. Magkonsulta kayo kung gusto ninyo ng totoong, consult, hindi po sa YouTube, okay? Ito ay para sa impormasyon ng pangkalahatan. Baka makatulong din, hindi lang po dun sa ating email sender. Alright? Thank you so much, Attorney Jake. Salamat din, We Ina. will end this episode here. Ang email po ni Attorney Jake, yung gumagapang dyan sa baba if you wanna get in touch with him. Bye, everybody. Thank you. Bye.